Kaugnay ng mga nangyaring katiwalian at yung malawakang korupsyon dito po sa kasalukuyang administrasyon ay tiniyak ko na may mananagot. Ayon ho mismo yan kay VP Sara Duterte kung sakaling siya po ay palarin na maging Pangulo sa 2028. Bagamat nilinaw po ng Vice Presidente na siya po ay hindi po mapaghiganti na tao na kung saan ay, di ba, kung may mga nanira man sa kanya o nagkasala, hindi niya po ito gagantihan. Pero, ang sabi niya, iba ho ito sa yung may mga pananagutan. At siyempre, dito ay tila nagpahiwatig na itong si Pangulong Marcos Jr. at maging ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa na opisyal ng gobyerno nagkasala ay mananagot. Dito po, sakaling maging presidente, ito po nga si VP Sara Duterte. So, yan po ang kanyang naging pahayag sa isang interview diyan po sa SMNI. At sa bagay, talaga naman ho, dapat, di ba, sa ngayon parang wala ho napapanagot at lahat po sila ay malilinis. Dito po sa nangyaring nakawan at napakatindi na katiwalian sa ating gobyerno, ito po ay naitala sa kasaysayan ng ating bansa. So yun po ay may pahiwatig na po si VP Sara Duterte na kung sakasakali, ang sabi niya dapat may managot. Hindi pa pwedeng managot. Hindi pa pwedeng may makalusot dito. At kanyang kumbaga sa pangunahing magiging punong abala sa pagpapanagot, yung kanyang nirecruit na maging running mate katambalhon na Vice Presidente. Na bagamat ngayon ay hindi pa ho pinapangalanan, pero may mga lumulutong na ho, kanya-kanyang hula, abangan ho natin kung sino ho ito. At ako, naniniwala ako, sigurado ito, lalaki ho ito. Dahil sa may iba pa mga lumulutang ho na mga pangalan. So, dito ho ay maganda ho ito. At least talagang magkakaroon po ng sabihin natin, ng katarungan para po sa mga taong na apektuhan po nitong matindihong flood control. At sa ngayon, sabihin natin yung mga contractor pa lang at si dating Senador Bong Revilla ang nakakulong. Pero yung mga sinasabing arkitekto na nagmaniobra dito po sa flood control project na ito ay wala pa ho. Nandiyan pa ho sila, masasarap pa ho ang buhay. At sabi nga ho ni VP Sara, ang matindi ho rito sa atin yung mga nagpakasasa sa pondo, tapos yung mga nagnanakaw, madali lang po sila lumayas dito po sa Pilipinas kasi meron po silang pasaporte. At di ba, dalawa passport, Pilipinas at sa iba pang bansa, may mga bahay ho roon, talagang ibang klase ho, di po ba? Kawawa ang mga Pilipino na iiwanan at magtitiis ho rito yung mga pangkaraniwang mamayan. So dito pakinggan ho natin itong pahayag ni VP Sara Duterte na ako ang basa ko rito, siguradong may makukulong ho rito. At siyempre sa ngayon, ang tinutumbok ho ngayon, di ba, na di umano ay may mga pangunahing may kasalanan, ito pong si Pangulong Marcos Jr. at itong si dating Speaker Romualdez. Di ba, sabi nga ni Congressman Ege Erice, yung kay Pangulong Marcos ay hindi po mangyayari ito pong iskandalong ito kung hindi niya alam. Kaya, kasi mahirap ba sabihin na nalusutan mo siya kasi 3 taon na magkakasunod, di ba? 2023, 2024, 2025 budget, 3 taon. Sunod-sunod. Siguro kung sa 2023, okay lang, medyo napalusutan siya. Pero inulit ng 2024, lumala, tas 2025. So sabi nga ni Congressman Ege Erice, hindi pa pwedeng hindi alam yan ng Pangulo. At siyempre, ang isa sa itinuturo dyan na arkitekto, nagmaniobra, ito pong si dating Speaker Romualdez, kasama si dating Congressman Zaldico. At ang matindi ho rito, siyempre, ang nag-implement ho ng lahat na yan, ang DPWH na si dating Secretary Manny Borongan. So sa ngayon, masasarap pa ho ang buhay po nila. Pero pakinggan ho muna natin itong pahayag ni VP Sara Duterte na sabi ho niya, hindi ako na isang taong mapaghiganti. Pero, dapat po may managot dito po sa mga nangyaring kapalpakan at katiwalian dito po sa kasalukuyang administrasyon. Pakinggan ho natin
itong panayam kay BP Sara Duterte. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yung lahat nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan niyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Yan po, napakinggan nyo ho at napanood itong naging pahayag ni BP Sara Duterte na naikwento niya noong tumatakbo siya na mayor dyan po sa Davao City. Talagang marami ho na mga ginawang paninira at kung ano-ano laban po sa kanya, yung mga batikos, yung kanyang mga naka-enkwentro sa Davao City. Pero pagkatapos daw po ng eleksyon, tapos na. Kasi hindi na po siya mapaghiganting tao. Pero iba yung merong kasalanan sa bayan na dapat humanagot. Nako, eto na ho, mga kababayan. So nagpapahiwatig na talagang bukang tutuluyan. Ito pong si Pangulong Marcos Jr., si dating House Speaker Martin Romualdez, at dapat ho lahat pa ho ng mga opisyal na may pangunahing papel. Yung DPWH Secretary Manny Bonoan. At iba pa ho, lahat ho sana ay maparagot at may ipakulong ni BP Sara Duterte. So yun po, no? At sigurado ho yan kasi ang tama ho ito. Wala hong personalan, so hindi ito paghihigante. Kundi pagpapanagot at sana ay magsilbing leksyon, babala sa lahat po ng opisyal ng gobyerno na kayo po habang nasa pwesto, wag hong magsamantala sa pondo ng bayan. So yun po ang maliwanag na mensahe ni BP Sara Duterte kung sakaling siya po ay maupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At dito nga ho mga kababayan, at maging ito pong si Congressman Chanco,
Toby Chanco, na naging campaign manager po, di ba, noong 2025 elections ng alyansa, yung mga kandidato ng administrasyon. Ang sabi ho niya ay, naku, wala raw hong kawala. Ito pong si dating Speaker Romualdez, kapag nanalo ho na presidente, ito pong si VP Sara. At ayon po kay Chanco, hindi raw maaring ihiwalay ang naturang reklamo sa impluensya ng liderato ng partido, lalo na kay Martin Romualdez. At isa nga ho sa ehemplo ho ni Congressman Chanco, ito ho, at kinatawan ng Nabotas na ito ho, yung fourth impeachment complaint na inihain ng liderato ng Lakas CMD. Kasi si Martin Romualdez, siya po ang pinuno ng partidong Lakas CMD. So ayon po kay Chanco, hindi maaring sabihin natin, magmalinis o dumistansya. Ito pong si Romualdez sa pag-file ng impeachment complaint laban po kay BP Sara, yung ika-4, taga-Lakas CMD ho . At sabi ho ni Congressman Chanco, talagang kumonsulta po ito kay dating Speaker Romualdez, at sa tingin niya ay baka siya pa ho yung may gusto mag-file . So talagang, yun po sabi ni Congressman Chanco, sila nagkakabasahan po dyan sa mababang kapulungan. So lumilitaw ho, itong ika-4 na impeachment case laban po kay BP Sara Duterte ay parang may basbaso ni Martin Romualdez, na kung saan parang kumbaga sana huling hirit. Lasura, at ito ho, talagang para maipursige at mapatalsik ito pong si BP Sara Duterte. Dahil sa, alam naman natin, kanina, yung binabanggit ho na nagparinig na si BP Sara na dapat pong may managot. Hindi pwedeng palampasin yung mga nagnakaw, nagsamantala sa kaban ng bayan. At kung ating titingnan, base sa mga naging komentaryo, sabi ho ni Congressman A.J. Irice, si Pangulo Marcos, siya po ang pumirma ng General Appropriations Act. Tapos naging paulit-ulit, 3 beses na naulit, 2023, 24, 25, yung salaula sa budget. So sabi niya, alam niya ng Pangulo. 2 lang yan, kung siya ay sablay na presidente, incompetent, or siya ay kasabwat. Kayo, anong sa tingin nyo? So talaga mananagot rito ang Pangulo. At siyempre, ito pong si Speaker Romualdez na siyang nagmaniobra di umano, at kasama ho si dating Congressman Saldico, at siyempre yung nag-implement ho dyan, yung DPWH, si Secretary Manny Bonoan. So dito ho, mga kababayan, ay sabi nga ho, balikan natin si Congressman Toby Chanco, ay hindi siya niwala na yung ganitong kalaking bagay na ipa-file, wala pong basbas o hindi man lang nasabihan itong si Romualdez. At naniniwala si Chanco na ito ang dahilan kung bakit desidido ang liderato na mapatalsik ang Vice Presidente para makaiwas sa mga inaasahang pananagutan matapos ang Marcos Jr. administration. So, yun ho, mga kababayan. Kasi talagang ang mission ho ng lahat na mga sabihin natin inaakusahan na nagnakaw sa kaban ng bayan ay mapatalsik po, wag pong maupo sa pwesto. Ito ho nga si BP Sara Duterte. Yan po talaga ang pangunahing misyon na kung saan talagang, kasi ako siguro magandang ayaw pong gamitin ni BP Sara Duterte na siya po'y magigante. Kasi wala raw po sa kanyang bokabularyo at sa kasaysayan ng kanyang panunungkulan na naghihigante. Yung matapos o yung bago mag-eleksyon, nagsiraan, pagtapos ng eleksyon, wala na. Kasi naikwento niya nga ho yung yung pagpasok niya sa office of the Vice President. Yung mga dating tauhan daw doon ni VP Leni Robredo, hindi niya man pinagtatanggal . May mga kusa, kung ayaw makipagtrabaho kay BP Sara, malayang umalis. Kung gusto naman magpatuloy, malaya rin mo sila magpatuloy sa kanilang trabaho. So, yun ho. Pero iba ang usapan sa accountability na tinatawag. Yung pananagutan po ng isang opisyal ng gobyerno. Dapat may managot. Tama ho yan.
Yan ho ang talagang maganda ho sa pakinggan ho sa sinabi ho ni VP Sara Duterte. Kasi ako mismo, personal ko gustong-gusto ko may managot ho rito bilang isang taxpayer. Siguro lahat ho tayo. Lahat naman ho tayo mga kababayan, di ba? Yung mga taga-subaybay natin. Gusto natin may managot At meron pong makulong ho rito para sa mga susunod na henerasyon ng mga politiko, wala na pong tatangka na magnakaw po. Oy, talagang grabe ho. Sabi nga ni Rize, pinagpiestahan po yung pondo, budget po ng ating gobyerno. Di po ba? So, yun ho ang maganda ho rito mga kababayan. Talagang meron pong mananagot. Kaya lang ngayon, habang meron pa silang oras at 2 taon pa may gap, talagang pipilitin na ho nila na wag hong matuloy. Ito pong si VP Sara Duterte para makatakbo sa 2028. Kasi yun na lang po ang ang question rito, wag ho makatakbo Kasi pag nakatakbo, llamado ho, siguradong panalo na Di ba? Lahat to, kahit na sino pang kumandidato, wala na po so, yun ho, ang isa na lang ho sa makakapigil para wag maupo sa 2028, wag ho makatakbo sa eleksyon. Kasi sa impeachment trial, kapag siya po napatunayang guilty, ang pinakaparusa doon, hindi naman kulong mapapatalisik sa pwesto at meron ho yung perpetual disqualification. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit na anumang posisyon sa gobyerno. Hindi ka na pwedeng magkaroon ng posisyon. So, yun po ang gusto nila mangyari para magiging disqualifikado na po siya na tumakbo sa 2028. Kaya ganun ho at lahat po ng mga pamamaraan ay ginagawa. Pero ewan lang ho natin, alam niyo naman ho ang kapalaran ng tao, kahit na anuman ang gawin, na pagpipigil, kapag yan po ay ginusto ng Panginoon at nasa guhit ng palad ho ni VP Sara Duterte na maging presidente, wala po silang magagawa ho dyan. Pero sa ngayon, itong impeachment, tingnan ho natin kung kung ito po makalulusot dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pero ako, base ho sa aking obserbasyon, ay nakatitiyak ako na hindi lulusot po sa Senado. Bakit ho? Kasi numbers game po yan 16 po ang kinakailangan na 16 na senador ang kinakailangan mag-convict at maghatol para guilty ang vice presidente. Pero sa ngayon, wala po silang numero. Kasi ang mayorya po, miyembro po ng mayorya ay 15. Wala ho, hindi po sila nakakabuo. Tapos yung 15 na yan, kapag nagbotohan, mababawasan pa ho yan. Sigurado ho ako dyan, sa mga naunang kong binanggit, maaaring hindi bumoto dyan si Mig Zubiri na taga Mindanao. Yung magkapatid na Villar, di ba, na tinulungan ho ng mga Duterte. Pia Cayetano, na kapatid ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. So, malamang 4 to, so mababawasan. So, malabo talaga makalusot. Ito hong impeachment complaint dyan po sa Senado. So, yun lang. Abangan natin At kayo ho, ano masasabi nyo rito? Sabi po ni VP Sara, hindi po siya mapaghiganting tao, pero hiwalay po yung pagpapanagot sa opisyal na nagkasala. At ibig sabihin ito, yung accountability, yung pananagutan po yung mga nagnakaw po sa gobyerno. Kaya dito, magiging implikasyon, kulong ho. At siguradong mapaparusahan ito pong si Pangulong Marcos Jr., si Romualdez, sana pa iba pa hong mga opisyal ng gobyerno na kasabwat dito po sa malawakang pandarangbong sa pondo ng bayan. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para maibahagi nyo po ang inyong mga pananaw dito po sa isyong ito. Pananagutin po. Ito pong nagkasala at lumilita ho dyan sila PBBM, Romualdez at iba pa. Pero hindi po yan isang uri ng paghiganti. At ang mangunguna raw ho dyan, yung kanyang napipisil na running mate. At kung manalo rin ho, siyempre, yun na ho, mga ngasiwa. Ayun ho. Okay, sige, mag-comment ho kayo. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Okay, maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Yung aking Facebook account, Eli Saludar. Okay, maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat.